Ayan, good day po sa ating lahat mga kapatid. For today's video, sasagutin po natin yung tanong ng ating kapatid. Nag-message po siya doon sa usapang pabo. Bali, ayan, kung nakikita nyo po, yan po yung kanyang tanong. Humihingi po siya ng idea mga kapatid kung ano daw yung gagawin kasi parang ginagamot niya, ngunit hindi pa po gumagaling. So, ito po, bibigyan po natin yan ng kaunting idea. Ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go. Bali mga kapatid, yung nakikita nyo, yung problema is yung kulay ng kanyang tae is kulay yellow. So, problema po talaga yan sa pagpapabo kung ganyan po yung ating ma-encounter. Pasensya po mga kapatid, parang hindi buo yung aking tinig dahil kasalukuyan po akong inuubo. Ganun pa man, gagawa pa rin tayo ng vlog patungkol po sa problema ng ating kapatid. So mga kapatid, problema po talaga natin yan pag nakikita natin yung ating alagang pabo. Mahina na kumain, sinusubuan na lamang po. Tapos yung kaniyang dumi is kulay yellow na po, gaya ng nakikita nyo. So yung picture na yan mga kapatid is hindi po sa akin yan. Kinuha ko lamang po yan doon po sa usapang pabo na grupo. Doon po siya nagtanong. So mga kapatid, ang paraan ko po, hindi po naman galing talaga ito sa akin. May nagturo lang. Once may problema po yung ating pabo, mostly po pag yung pabo na yan, yung dumudumi na po ng kulay yellow, payat, tapos hindi na masyadong kumakain, paghayaan po natin yan, tapos namatay po yan, saka natin bibiakin yung kanyang katawan, bubulaga po sa atin na may problema po. Mostly sa ganyang scenario is atay po talaga yung problema ng pabo. So ito po mga kapatid, ito po yung remedyo ko sa ganyang klase ng pabo. So yung sintomas mga kapatid ng ganyang pabo, payat, antukin, tapos parating nakadapa sa lupa. Ayun nga, pag malala na po, hindi na po kumakain, yung kanyang kulay ng dumi is kulay yellow. So mostly niyan kulay mostly niyan is may tama po talaga sa atay. So ito po mga kapatid, ito po yung pinapainom ko. Nagpapainom po ako ng 6 ml. Ayan, wala namang masyadong guide. Iwan ko lang, kayo na lamang po yung magbasa mga kapatid sa guide. Pero sa akin, pag malala na po, 6 ml to 3 ml po yung painom ko. Mayroon kasi akong syringe dyan na 3 ml. So tatlong pasuyop o tatlong higo po nun, tapos pinapainom ko sa aking pabo. Ito po yung kanyang hitsura mga kapatid. Ayan, hindi po ako veterinary mga kapatid, ngunit alam ko po sa kagaya ko pong nag-aalaga ng pabo, pag nagkakaproblema po tayo is parang pamahala na lang yung ating dating. Ito po mga kapatid, subok ko na po ito, nakakatulong po ito. At nakita ko rin nang lagi na ako nag-apply nito, yung pabo mga kapatid na ayun na nga, doon na po sa punto na malala na po siya, hindi na kumakain, tapos yung kanyang dumi is kulay yellow na po talaga. Ayun, nang pinainom ko nito mga 3 bisis, nakita ko po na nag-improve. Tapos nakaraan ang mga 1 buwan mahigit, nang tumaba na po yung pabo na yon, nang kinatay ko po, ayun, doon ko po nakita na yung kanyang atay is mapansin pa rin natin na may tama, pero ayun, hindi na po talaga sobrang dami yung dot. Kumbaga may tawag ito, palatandaan mo po talaga na gumagaling po yung kanyang atay. So kung babasahin kasi natin yung guide dito mga kapatid, mayroon po ito, naka-indicate po dito is ayun, liver talaga mga kapatid. Tinitira talaga nito yung liver. So doon po sa mga kapatid natin na magtatanong po kung saan po tayo nakakabili ng ganito, hindi po natin ito mabibili sa Agribit Supply mga kapatid. Ayan, saan natin ito nabibili? Sa mga pharmacy po. So doon na lamang po siguro kayo sa mga generic o yung hindi mga masyadong kilalang pharmacy. Nang sa doon is hindi na po kayo hihinga ng resita kasi gamot po ito sa bata mga kapatid.
Ayan. So, hindi po ako nag-i-endorse nito mga kapatid. Gusto ko lamang po makatulong sa kapwa natin na nag-aalaga ng pabo na mostly nakaka-encounter po ng ganun. Yung, lalo na yung kapatid natin na nag-post po sa usapang pabo. Ayan po yung kanyang post mga kapatid. Ayan. Kulay yellow na po yung dumi. May halong green. Basta mga kapatid, yung palatandaan po ng pabo na may tama po yung atay, antukin, payat, hindi masyadong kumakain. Ayun. Wag po kayong mag-atubili, wag po kayong matakot. Ito, mura lang ito mga kapatid, depende po sa tindahan. Nabibili ito ng 36 pesos. So baka hindi pa po maubos itong isang piraso o isang batol mga kapatid. Baka makikita nyo na po na may improvement na po yung ating alagang pabo. Kumpara po natin doon sa mga Primoxil, 15 pesos isang piraso. So dalawa, tatlo, parang wala pang epekto. Yung Primoxil, nakakatulong naman yun siguro kung yung mga may lagnat lang po, mga sipon. Pero pag yung pabo na po na may tama na po sa atay, mahirap na po mga kapatid. Sa ngayon, ito po yung subok ko na po at garantisado po na makakatulong po talaga sa ating mga pabo. Ayan po yung mga pabo, ibang pabo po. Basta mga kapatid, ibinahagi ko lamang po ito dahil alam ko po, lalo na sa mga wala pong masyadong karanasan sa pagpapabo, wala pa pong idea kung paano gamutin yung mga pabo na ganon. Ito po mga kapatid, sana nakatulong po ito sa inyo. Ibinahagi ko po sa inyo ito dahil ayan, nalaman ko rin lang naman ito, may nagturo po sa akin at nakita ko naman na epektibo. So ayun, tulong-tulong lang tayo dito sa pagpapabo mga kapatid, sa larangan po ng pagpapabo. Kung mayroon po kayong idea na mas mabisa pa kaysa nito, ibahagi nyo lamang po mga kapatid at susubukan po natin yan. Sana po nakatulong ito sa lahat, sa mga baguhan at sa mga nagkakaroon ng problema sa sakit ng atay ng pabo. Hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi niyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig.